Sinagot ng Kamara ang ilang paratang ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglipat sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin. At nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, 3 senador ang bumisita kay Attorney Zuleika Lopez ngayong araw dito sa Veterans Memorial Medical Center. Si VP Sara naman umuwi muna sa kanyang mga anak. Bago umalis ng VMMC, nag-update si Vice President Sara Duterte sa kondisyon ng Chief of Staff niyang si Attorney Zuleika Lopez. She's not settled down pa. I pleaded with her na pauwiin ako para makita ko yung mga anak ko. Initially, ayaw niya. Tapos umiyak na naman siya. But the next time around, binigyan ko siya ng parang in exchange for me, Senator Bongo will stay with her. Dalawa pa rin sasama sa kanya, si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. Sinabi niya na bumalik daw ako mamayang gabi kasi baka daw gabi na naman gawin yung pagkuha sa kanya. Humiling din daw si Lopez ng abogadong 24 oras nakabantay sa labas ng kwarto. Dumating kanina sa ospital sakay ng helicopter si Senator Amy Marcos pero hindi nagpaunlak ng panayam. Si Senador Marcos ay kapatid ng Pangulo pero kilala ding malapit na kaalyado ni VP Duterte. Sabi ng bise, hindi niya alam kung dadalo si Lopez bukas sa muling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa pondo ng OVP at DepEd. Hindi ko alam kay Attorney Lopez kasi hindi ako nakikinig sa discussion niya sa mga doktor niya at sa mga abogado niya. Tsaka darating din yung nanay niya bukas. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, chairman ng komite, padadaluhin pa rin nila si Lopez at ang bise, maliban na lang kung may medical condition si Lopez. Sumama ang pakiramdam ni Lopez sa gitna ng tangkang ilipat siya sa Correctional Institution for Women mula sa House Detention Facility. Ang nag-decide po noon is yung committee. Dahil nga po na-alarma po yung mga committee dahil meron pa po siyang isang sulat na kung pwede daw payagan siyang mag-jogging sa perimeter ng Batasan compound. Si Vice President po yan, sir. Opo. So baka po magkaroon ng mag-create po ng security problem. Kaya po minarapat na po namin na i-secure na lang po si Ma'am Zuleika para doon sa mas safe, mas secure. Pero instruction din ho ba ito ni Speaker Romualdez? Wala pong instruction. Sinagot naman ng House Secretary General ang ilang issue at paratang sa kanila. Anila, hindi raw totoo na hindi nila pinapasok ang abogado ni Lopez. Ma'am, nagnakaw kayo ng cellphone. Ibalik niyo. Hindi rin daw nila kinuha ang cellphone ni Lopez. Sinurrender daw ito at ang iba pang cellphone alinsunod sa security protocol. Di rin daw totoong delayed ang responde sa medical emergency ni Lopez at kahit daw pinalilipat ng komite si Lopez sa koreksyonal, nagdesisyon ang SecGen na manatili si Lopez sa VMMC para sa humanitarian reasons at para matutukan ang kondisyon nito. Ang pahayag naman ng bise na siya ang tumayong abogado ni Lopez labag sa batas ayon kay Chua. Maliwanag po sa ating saligang batas na ang presidente, ang vice-presidente, ang members ng cabinet ay hindi po pinapayagan na mag-practice ng kanilang profession. Pia, hanggang bukas na lang yung contempt order ng Kamara laban kay Lopez. Kaya tinanong natin si Congressman Joel Chua kung hanggang kailan ba rito sa veteran si Lopez. Ang sabi niya, bukas magdedesisyon yung komite tungkol sa contempt order ni Lopez. Yan muna ang latest mula rito sa Veterans Memorial Medical Center. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal.